Again, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? So that's one of the great questions of the Bible. At pang-65 ay ito nga pong tanong na to. Who shall abide in thy holy tabernacle? And who shall dwell in thy holy hill? Ito po, gaya ng malinaw pinabanggit sa verse number 1 ay Salmo na likha ni Haring David. At ito po ng maraming songs, this is a passionate song that provokes deep consideration and adoration for the Lord. At evidence sa song na to, na si David po was pondering the presence of the Lord. Pinag-iisipan niya, no? Yung presensya ng Panginoon. At kung yung kinakailangan para manatili siya sa presensya ng Panginoon. Yung kanyang pinagbubulay-bulayan, pinag-iisipan at yung kanyang sa loobin sa awit na ito. David longed to be near the Lord. He longed to be near the Lord. And he sought to instruct others to make necessary preparations to abide near Him as well. So hindi lamang sa kanyang sarili na siyang talagang maging malapit sa Panginoon, mapalapit sa Panginoon. Kundi sa pagsulat ng awit na ito ay tayo siya rin turuan iba kung ano yung mga kinakailangang preparasyon at dapat gawin upang manatiling malapit sa Panginoon. Manatiling malapit sa Panginoon. Now this psalm was written during the time preparations being made to bring the ark into the tabernacle in Jerusalem. Wala pa akong templo sa time na to. At ito yung time kung saan ang ark ay kinakailangan muling dalhin sa tabernakulo. At itong tabernakulo ay nakalagay po sa Jerusalem. At marami pong mga Bible scholars ang nagsasabi that maaaring ito ginamit ni Jesus Christ na psalm sa kanyang teksto nung siya po ay nag-preach ng Sermon on the Mount. Itong psalmo na ito ang kanyang nasibing teksto sa kanyang pag-preach sa Sermon on the Mount. Ito po pinapaniwalaan ng maraming Bible scholars. And for centuries, ang Iglesia po ay nirecognize ang salmong ito in association with the ascension of Christ the Lord. So, daang taon na ang lumipas at hindi nagbabago yung panindigan po ng Iglesia na kinokonekta po itong awit na ito dun sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Pagkatapos niya pong maghanap yung kanyang ministeryo sa lupa, may sa katuparan pagtubo sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, malibing at mabuhay na maguli gaya ng kanyang pangako at yung kanyang pong pag-akyat na sa langit. He lived a perfect sinless life, fulfilling the divine will of God. And regarding yung redemption niya, ay makita natin na he accomplished this perfectly. Hindi na kailangang dagdagan pa. Sapat yung kanyang ginawang katubusan at pagkatapos ay tsaka siya umakyat sa langit to His glorious position at umupo sa kanan kamay ng Ama. Ayan ang sabi po ng kanilang kasulatan. So, with these applications in mind, mga kapatid, and considering the arrangement ng mga awit, no? Awit 15. So, ano una dyan? 14. No? Importante mo yan, babasahin natin awit 14. Pero bago yan, ay maintindihan natin, pagkatapos ng awit 14, binigay po itong awit 15 upang magatid po ng kagalakan at katiyakan sa puso nating mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung awit 14. Sapagkat itong awit 14, 14, dealt with the utter depravity of man and the inability of man to commune with God. Ito ang pinapakita po yung pagiging masama, makasalanan at walang kakayanan ng tao kipag-ugnayan sa Diyos. Tingnan niyo po awit 14. To the chief musician, Samuel David,
The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge? Who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord? There were they in great fear, for God is the generation of the righteous. 6, He have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion, when the Lord bringeth back the captivity of his people. Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. So for you to understand yung connection itong 14 to 15, dito pinapakita yung pagiging utter depraved ng tao at walang kakayanan to commune with God. And yet here in Psalm 15, ipinakita po una sa lahat, ang unang-unang mensahe nito ay patungkol sa picture, and this pictures the person and work of our Lord Jesus Christ. Kung saan sa kanya pong ginawa, ay nagkaroon tayo ng blessed assurance of salvation because of His marvelous grace. And for that, meron po tayong kakayanan to commune with God. Psalm 14, walang kakayanan, but through Jesus Christ, through the grace of God, to His perfect redemptive work, ay hindi lamang tayo sinave, hindi tayo bigyan din ng kakayanan para magkaroon ng communication at mag-commune, para mag-fellowship sa Diyos. Hello? So, 4 na bagay, no? Kung tutusin ang pwedeng paggamitan ng awit na ito. Una nga, ito'y paglarawan sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Sa kanyang pagiging perfecto, kung saan ay na-accomplish niya yung kaligtasan na kailangan ng tao. Pangalawa, yun nga, yung sino ang, sabi niya sa tanong na yun, no? Who shall abide in thy tabernacle? Not only referring to earthly tabernacle, but first and foremost to heavenly tabernacle. Sino? Yung mga tatahan sa tahanan ng Diyos. Pwede nang tumahan ng tao sa tahanan ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Pero dito rin pinakita yung halimbawa ng Panginoon when we talk about earthly tabernacle. Yung pananabahan sa mundo ito. Nagpakita ang Panginoon ng halimbawa, kung saan itong halimbawang ito ay ating dapat na sundin. At siya namang desire ni David dito. Desire ni David. So mga kapatid, huwag natin kalimutan yung mga bagay na yan. Bawat ang ating pangunahing bibigyan pansin, ay hindi lamang yung heavenly tabernacle, but first and foremost yung earthly tabernacle. At kung paano tayo patuloy na mapapalapit sa Diyos, mananatili sa presensya ng Panginoon ng ating buhay. So let's take a few moments to consider the reflections of David in the passage as we take on the questions. Who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? So ito mismo, unang-una sa lahat, verse number 1 na ito, we have here a question to ponder. A question to ponder. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? A question to ponder. And here David poses a thought-provoking question, one that steers or should steer our hearts. A thought-provoking question, one that should steer our hearts. First of all, consider the passion of David. The passion of David. Ano po ba ibig sabihin natin sa passion? Sabi po ng dictionary, I can show this. Passion is intense, driving, or overmastering feeling or conviction. It is an ardent affection. It's love. It is a strong liking or desire or devotion to some activity, object, or concept. So nawala katulo para maintindihan natin ano ibig sabihin ng passion, the passion of David. No, akala kasi ng iba yung the passion of Christ ay yung pasyon. Yung pagbabasa, yung pag-awit. No? Sa araw ng Kwaresma. Hindi. Pag sinabing passion,
Ito po yan. Pagmamahal, devotion, desire. Ito po ay matinding conviction. And what we have here is the passion of David in verse number 1. And the passion and desire of David is evident. Ito sa question ito. He expresses his genuine desire to be near the Lord. Kaya yun natin pinaawit, no? Pinabago kay Brother Tim, yung huling awit. Kasi yan, no? Dapat yan yung maintindihan natin dito. Yung kanyang genuine desire is to be near the Lord. He had experienced fellowship with the Lord in the past. At ito yung mga kapatid, kung talagang na-experience natin yung fellowship with the Lord, hindi natin hahangarin na lagi tayo magkaroon ng fellowship with the Lord. Amen. Di ba kapag na-enjoy mo yung company ng isang tao, na-enjoy mo isang bagay, gusto mo maulit yan. Ako, na-experience ko makapunta na Amerika, at sa totoo lang, gusto kong kung sana pwede maulit pa yan, at hindi lamang ako kumari, pati pamilya ko. At mali, pati kayo, maranasan yung makapunta nyo dyan. Ilang beses hindi kami bigyan magkakataon sa Singapore, at nagpa-flashback yung sa memories, di ba, sa Facebook, at inaalaala na pinapalarahan ka na gusto mo uli. Kumari, makapunta uli kayo doon. Magkakasama. At iba, kumari pati iba. Sapagkat when you enjoy something, pag nagustuhan mo, no, nasiyahan ka, hindi pwedeng hindi mo naising, maulit yan. At dito si David, naranasan niya na-enjoy niya yung presence ng Panginoon, at yun ang kanyang desire na pinapahayag dito, na he longed to enjoy that communion again. Gusto niya maulit, ayaw niyang, matigil kung tutusin. Kundi ba gusto niya magpatuloy yung kanyang fellowship with the Lord. This was his heart's desire, to be near the Lord. Amen. The question now is it that should be our genuine desire as well? Hindi ba dapat yan din ang ating genuine desire to continue in our fellowship with the Lord, to be near the Lord, to continuously have communion with Him? Dapat ito rin ang desire natin kung totoo na naranasan na natin sa umpisa pa lang yung fellowship with the Lord. We need to share the passion David had for the Lord, longing to be near Him, earnestly abiding in His presence. Nalulungkot po na sabihin, malimit, our time with the Lord is not made a priority. Hindi yung time sa Panginoon ang prioridad natin eh. Hindi tayo magiging maiingat. Anong ginagawa po natin? We make little preparation. Papunta pa lang sa church eh. We make little preparation to enter His presence and go great lengths of time without really communing with Him. Nahayaan natin lumipas ang buong maghapon sa isang araw. Hindi talaga tayo magkakaroon ng maayos, no? At tunay na communion with the Lord. Nahayaan natin lumipas ang linggo, ang buwan, ang taon. Minsan nasa simbahan na nga tayo, pero hindi pa natin talaga naranasan mayroong tunay na communion with the Lord. Sapagkat hindi natin pinaghahanda nito. Hindi tayo excited dito. Yung ating pagpunta sa simbahan, minsan yan po ay nakasanayan na lang. At meron pang terrible possibility na yan ay pakitang tao na lang. Yung paghanap ng mga gawain, hindi talaga yan because you enjoy serving God. Because you enjoy your fellowship and communion with the Lord. Hindi. Para walang masabi sa ibang tao, pati ka mapagalitan ni pastor. Minsan nagre-reply yan sa mga pinopost natin. Para masabi yan, nag-post ka. Sa devotion, last minute, para masabi nag-devotion ka. Tutusin, nakakatuwa na kailangan pa natin magpa-register, ipahayag natin, I want to attend the service. Iba pa nga, parang demanding, register niyo po. Iba, napaka-courteous. Gusto, pwede po bang magpa-register? Nagpapasalamat pa nga.
No? Maganda sana yan. Pero kahit nagpa-register ka, pero pagdating mo sa simbahan, you're not prepared. You're not excited. Kaya, anong ginagawa? Natutulog ng simbahan. Ang iba ay nakapokus, ang iba ay nag-i-aimay na. Ikaw, hindi mo alam kung anong nangyayari sa paligid. I hope and pray na magkaroon din tayo ng desire, katulad ng pinakitang desire ni David. Magpakita tayo ng passion sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung hindi po tayo magiging maingat, yan po ating kakulangan ng preparasyon. Yan ay eventually ay lubusang maglalayo sa atin sa Panginoon. So we need genuine passion for the Lord. That's one of the lessons we can derive from this passage. Hello? Amen. From this song. We need to have a genuine passion for the Lord. Amen. Now also, here in verse number 1, ipinahayag ni David yung kanyang purpose. But only yung passion of ni David makita natin dito, but his purpose. Sabi po ng Bible, si David was a man after the heart of God. David was a man after the heart of God. Tingnan niyo po yan. Una, binanggit niya sa Samuel, chapter number 13, verse number 14. Look at your Bibles. 1 Samuel, chapter 13, verse number 14. Ito po yung ating mababasa. But now thy kingdom shall not continue. Now, kausap dito po si Saul. At pinapakaya kay Saul. Dahil wala siyang passion to truly obey God, to truly please the Lord. Sarili niya lang ang kanyang iniisip. Yung gusto niya, yung kanyang ginagawa. And that's why the Lord rejected him. Sabi ng Panginoon sa kanya, sa pagitan ni Samuel, the kingdom shall not continue. At ano po pinahayag ng Panginoon kasi dito? The Lord had sought him a man after his own heart. And the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Nireject siya kasi hindi niya sinunod yung utos ng Panginoon. Hindi yung ang desire and passion niya is to obey God, to please God. Kundi sarili niya na susunod. Pero ang Panginoon ay kanyang hinanap yung man after his own heart. At dinilaw po sa atin sa book of Acts chapter number 13. Tingnan niyo po, Acts 13 verse 22. Kung sino ito? Kung sino itong man after God's own heart? Acts 13 verse 22. Ito po ating mababasa. And when he had removed him, si Saul uliyan, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Can you imagine? No, what a great honor. No? What a great thing to hear. The Lord said that to you. You're a man, you're a person after His own heart. Ito po si David. At isa sa dahilan, walang duda, it is because he enjoyed a closeness with the Lord na kakaunti lamang. Kung meron mang iba pa, kakaunti lamang ang tunay na nagagawa ito, na enjoy yung closeness with the Lord. Much of his life in David was lived seeking a closer walk with the Lord. However, we also know of David's failures. This doesn't mean na perfecto si David. He is a man of the same passion. He is as much as man as we are. And yet, bagamat meron po siyang failure, there were seasons in life that he strayed from the Lord, creating separation and lack of fellowship with the Lord. But, yung kanyang buong buhay, kung magkukumpara yung kanyang failure at yung kanyang devotion and passion to the Lord, masasabi po natin that David was searching his own heart, and as he pondered the gracious divine presence of the Lord, after he failed, he wanted to ensure that he had prepared his heart to enter the Lord's presence. Kaya makita natin
Napakatindi ng kanyang repentance, no? Napaka-humble ni David. Oo, nagkamali siya. Oo, hindi siya perfecto. Pero hindi katulad ng iba. Mali na, binabaliwala pa. Mali na, galit pa. Mali na, gina-justify pa. Mali na, tinutuloy pa, kahit alam ng mali. Si David, hindi madali, hindi magaang yung kanyang naging kasalanan. Pero, tinapatan niya ito ng tunay na pagsisisi. At yung pagsisising tunay, pakinggan yung maigi, hindi lang pagsisisi ng sorry. You can deserve not to do it again. Not to repeat it again. Kaya nga sabi sa Facebook, di ba? Ang kasalanan, nire-repent, hindi nire-repeat. Diba? Sorry, ulit na naman. Pag nasabihan mo, ulit na naman. Paulit-ulit. Parang naglolokohan. Parang nananadya. Dapat, pag nalaman mo isang bagay mali, napagsabihan ka na, huwag mo nang ulitin pa. Panindigan na yung tama. Hindi ito laro. Ang ministry, hindi laro. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi biro. Dapat siniseryoso natin yan. We should purpose in our heart na wag na nating ulitin pa yung mga mali, yung mga kabiguan natin sa nakaraan, yung mga pag-uulang natin sa Panginoon. Sikapin natin. Mapanatili yung ating fellowship with God. Ikaw usap pa. Sikapin natin mapanatili yung ating nearness sa Panginoon. Kung talagang na-appreciate natin yung presence of God. At nadama natin yung lungkot, no? Yung kabiguan, yung pagiging miserable na naputol yung fellowship niya because of sin. Hindi na natin na naisin pa na muling maputol yung fellowship na yan. Hindi na natin na naisin pa na gumawa ng bagay na makaka-apekto sa fellowship na yan at naglalayo sa atin sa Panginoon. Kundi ang tanging desire natin ay gawin upang manatili na tayo ay malapit sa Panginoon. Amen. That's what David purpose in his heart. Hindi siya perfecto, nagkasala siya, pero hindi po siya nanatili sa ganung kalagayan. And he learned his lesson. Ang kanyang kamalian ay hindi naging stumbling block, kundi stepping stone para ma-realize niya. No? Walang anumang bagay na dapat ipagpalit mo sa Panginoon. Amen. That's why, again, he wanted to ensure he had prepared his heart. Kayo ba mga kapatid, before you come here, have you prepared your heart? Have you prepared your heart to praise God? Have you prepared your heart to give what God deserves to receive from us according to His blessing to us? Have we prepare our hearts to listen to His Word? And handa ba tayo na makorek kung may mali tayo? Handa ba tayo sumunod kung may inuutos ang Panginoon? Kung hindi pa natin ginagawa? Handa ba ang puso natin? Is that the purpose we have as well? Kung paano ito yung purpose ni David. We must share this purpose, brothers and sisters. We must have the sense of urgency in our, not only pagpunta sa church, but actually in our daily walk with the Lord. Yan pa ang problema. Pag nasa simbahan, banal. Pag nasa simbahan, Kristiyano. Pag nasa simbahan, Bible. Pero mula Lunes hanggang Sabado, wala ng Bible. Hindi na banal. Kung tatanong ako, Kristiyano ba ito? We're talking about not just coming to the tabernacle, not just coming to the church. We'll probably explain that later on. It should be our daily, the purpose for our daily walk with the Lord. I am convinced, mga kapatid, na kung totoong ligtas ka, hindi na mawawala pa ang iyong kaligtasan. The shed blood of Jesus Christ was sufficient to atone for all your sins. Once and for all. Well, nothing can separate you from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. But for the believer, no,
There's no longer a matter of redemption. Hindi kaligtasan, hindi mawawala ang kaligtasan na issue dito. But of fellowship. Ang issue ito yung fellowship natin sa Panginoon. That's why we must prepare our hearts and lives if we are to enjoy the presence of the Lord. Hindi pwedeng we live as we please and expect to commune with the Lord. Hindi mo man naalala si Lord itong mga nadang araw, hinuhuli mo si Lord. At yung ginagawa mo para lang masabi na ginawa mo yung dapat mong gawin para kay Lord. Hindi yung enjoyment, hindi yung excitement, hindi yung passion. Ginawa mo lang. Iba, hindi pa nga ginawa. Tapos pupunta ka sa church. Piling mo na, panggaling mo. Ha? Sa trabaho, pinaghahandaan mo. Sa paaralan, pinaghahandaan mo. Pag may sa iba pang bagay, pinaghahandaan. Pagdating sa gawain ng Panginoon, walang paghahanda. Ano pinapakita niyan? Hindi natin tinatrato na gaya ng narapat na gawain ng Panginoon. Hindi natin nirerespeto ng gaya ng narapat ng Panginoon. Dahil kung merong mang paghahanda na dapat gawin, yun ay ang ating pagharap sa Panginoon. Yun ay ang ating paglingkod sa Panginoon. Yun ay ang ating pananambahan sa Panginoon. Amen. We must prepare our hearts and lives if we are to enjoy, truly enjoy the presence of the Lord. Hindi pwedeng we live as we please. No? We must do as David and consider the holy nature of the Lord and deal with any sin in our lives that would hinder fellowship with Him. Dapat titignan natin. May kasalanan ba sa puso ko? May karumihan ba ako? Harap ako sa Diyos. Pupunta ako sa Diyos. Sasamba ako. Hindi ba ako libadura? Unconfessed sin will prevent fellowship with Christ. So part of the preparation is to examine our hearts. Maayos ba puso ko? Tama ba motibo ko? Karapat-dapat ba ako sa Panginoon? Because that's what worship is all about. Worship, worthiness of God. In Psalm 139, verses 23 to 24, look at your Bibles, please. At yung Bible nyo, naging ng marker yan. Ang sabi dyan ng psalmist, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me the way everlasting. This should be our preparation before coming to the church, before doing any ministry for the Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Because our heart is deceitful. The heart of man is deceitful. Ako, sabi ng Bible. Pagmat our hearts, pinalitan ng Panginoon. He gave us a new heart. He gave us a new heart. Hindi na bato. Hindi malambot na. Natatabla na ng Word of God. Ha? May conviction na. May damdamin na. May pagsunod. May pagsunod na. Hindi gaya ng dati. Bato! Bagong puso, meron tayo. At kasama sa bagong puso na yan, yung pag-amin na hindi tayo perfecto, hindi tayo banal, hindi tayo malinis, at yung posibilidad ng karumihan at kasalanan na sa atin. Kaya, hindi man natin makita yan sa ating sarili. Pasiyasat natin sa Panginoon. Pakita mo, Lord. Tingnan ba tayo? Tingnan ba tayo? Pakita mo, Lord. Kaya tayo natin sa preaching, nagbabasa ng Bible, para ipakita ni Lord. Kasi posible hindi natin nakikita. Totoo yung kasabihan, hindi natin naamoy sarili natin putok. Sarili natin baho. Pero ang Panginoon alam. Panginoon hindi maglililo. Ang Panginoon hindi mandaraya. Sasabihin ng Panginoon, ano talaga kulang sa puso natin, sa buhay natin. Nakakatulong dyan pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pakikinig ng reseta. Kaya dito nakita natin yung passion of David, sila rin ng question na ito, yung purpose of David at yung preference ni David.
Ano yung preferensya niya? Ano yung kanyang pinipili? David considered abiding in the tabernacle of the Lord, which sat in his holy hill. The tabernacle housed the Ark of God, Ark of the Covenant, and the place where His glorious presence dwelt above the mercy seat. So yung Ark of the Covenant, simbolo yan ng presensya ng Panginoon. Okay? The holy hill was situated in Jerusalem. And again, the place in Jerusalem is associated with divine presence of the Lord. So David reveals he is not seeking a mere glimpse or the remnants of God's presence. He longs to be near the place where God dwells. Hindi siya kontento na nasubyapan niya lang o konti lang. Hindi buong buo na karanasan ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Iba kontento na morning service eh. Hindi ganyan ang attitude ng salmista. Iba, kontento na Sunday service eh. Lord's Day service eh. Prayer meeting, pwede ka namang sumamba. Iba, kontento na nasa church lang. Nagbabasa ng Bible, nagdi-devotion, sumasamba sa Panginoon. Pero supposed to be araw-araw ang ating pagsamba sa Diyos. Iba, kontento na may ginawa ng konti. Kontento na nakaupo dyan, kahit hindi nakikinig. Natutulog, nakatunganga. Diba, kontento makapag-post para naman sa amin nakapost. Nag-devotion para kasabi yung devotion. Kinape-paste pa nga. Nasaan na excitement? Nasaan na enjoyment? Diba, ang hirap pigilan maglaro eh, no? Pag-outing, swimming, ang hirap pigilan umahon. Kaya lalo umaalat yung dagat eh. Ang swimming pool, di naman dagat, umaalat. Ha? Bakit ayaw umahon? Nag-enjoy ka eh. Normal lang yun. Kung pwede nga lang, tubuhan ka na ng hasa, paligpit, kung ka na tumira eh. You love it so much, you enjoy it so much, kaya hindi mo masisisi mga nag-ML, mga, video games. Di ba? Hindi mo masisisi yung mga naglalaro kahit na ako tumigil na eh, kasi may kasama kami eh. Kahit na nagkakalat na, ayaw pang paalis eh. Ayaw pa lumabas. Nagkakalat na. Eh, nag-enjoy siya sa pagkakalat eh. But when you enjoy something, wala makakapigil sa'yo eh. No? Pag ini-enjoy mo isang bagay, makakalimutan mo ibang bagay, makakalimutan mo oras. Makakalimutan minsan yung gutom, makakalimutan mo minsan yung pagod. At dito pinapakita ni David. Dito siya sabi sa atin ng Bible, yung dapat na preferensya natin, yung dapat na pinipili natin. To be near the place where God dwells. Hindi yung, sabi na church ka lang. Ikaw sa baho. Di para masabing may ginawa ka lang. No. So, kalimit sinasabi ko ito mga kapatid, no? Pagdating sa ibang bagay, dapat believe according to our means. Ano sabihin ko, no? Live within your means. Sabihin, magtutulong pagkasing kung ano meron ka. Amen. Di ba? Live within your means. Ito na ano yung ginagawa natin? Kahit wala na. Kahit may ibang mga dapat paglaanan. Pero kung kumain tayo, sobra-sobra. Hindi naman kasama yung potluck yung mamaya. Ha? Kung gumasos tayo, sobra-sobra. Kung mamasyal tayo, sobra-sobra. Eh, bago pa dumating yung susunod na sweldo, dadaan na lang yan kasi babayad mo na, ang dami mong ginastos. Tapos dadaing ka kay Lord, Lord, bakit ito ang buhay? Lord, pasensya, hindi ako makapag-ikapo. Hindi kayo nagkulang, pero sumobra gastos ko. Live within your means, sinasabi, di ba? Huwag kang mamuhay mayaman. Hindi ka naman mayaman. Huwag kang mamuhay na garbo. Hindi naman sapat ang pera mo. Pagdating sa material na bagay, hindi tayo mapigilan. We cannot live within our means. Most of the time, we live above our means. But when it comes to spiritual things, listen,
I have often said this, that we live below our means spiritually. Pagdating sa spiritual na bagay, yun naman. Napakabaksak. Natin kuripot. Pagdating sa bagay spiritual. Hindi tayo magarbo. Often we are content to simply attend services, to a little things for the Lord, go to the religious motions, without really experiencing the presence of God in genuine worship. Tapos na naman service, walang nangyari. Natapos na naman ng service, walang pagbabago, ganun pa rin. Ugali, masama pa rin. Ganun pa rin. Ginagawa pa rin yung bisyo, ginagawa pa rin masamang gawain. Listen, let me tell you something. Modesty aside, and to God be the glory. I don't want to settle for emotional experience or the testimonies of past blessings. Hindi ko gusto ay, dati may revival ako, dati ginagamit ako ng Panginoon, dati tapat ako, dati masaya ako. I don't want to settle on past blessings in my life. I want to be near the spout where the glory comes out. I want to be near the Lord, experiencing His manifest presence through the Holy Spirit. Malimit to experience the Lord in His house as we gather for worship. But our encounters with Him, again, don't have to be limited to this building. We are the body of Christ. We are the church, not building. We are the temple of the Holy Spirit. The Spirit resides within us, being the temple of God. So if our lives are lived pleasing to Christ, in communion with Him, we can enjoy His presence wherever we are. We can enjoy His presence kahit nasa trabaho ka, kahit nasa bahay ka, kahit na nasa paaralan ka. Ang pinaka-enjoyment natin ay nanatiling ang presensya ng Diyos. Amen. Ang presensya ng Diyos. Yun nga, yung problema sa simbahan nga, di pa ma-enjoy presence ng Panginoon. How do you expect they can enjoy the presence of God pag nasa trabaho, pag nasa paaralan, pag nasa bahay? Nung ikaw ba ay lumusog sa swimming pool, naligo sa dagat, ang agad na isip mo, thank you Lord. Thank you Lord, may time para mag-relax. Thank you Lord, nilighan mo ang dagat. Thank you Lord, sa provision mo. Hindi yan pagiging OA. Kasi napaka-OA mo naman. Kaya nga tayo nagpe-pray eh. Iba nakakalimutan mo bago kumain. Bakit? Kasi dapat pasalamatan ng Diyos sa anumang tinatanggap natin sa buhay. Yeah. Pag-ising mo sa umama, have you thanked the Lord? Yeah. Napapasalamatan, Lord, salamat po. Sunday na naman. Worship na naman kami. Napapasalamat ka ba talaga? Napasin niyo ba, ang pinapopost lang natin is learning from preaching. Nasaan na yung blessing? Nakakalungkot kasi yung posibilidad. Unang-una, hindi mo talaga natutunan yan. Pangalawa, natutunan mo parang hindi naging blessing sa'yo. Magiging plastic lang tayo eh. Nalagay na learning pero hindi mo talaga natutunan. Nalagay mo kang blessing pero hindi talaga blessing sa'yo. Puno tayo ng plastic ha. Our goal should be in desire is to live our lives pleasing to Christ. In communion with Him. We can enjoy His presence kahit nasan tayo nandoon. Lalo-lalo na pag tayo ay sa bahay ng Panginoon. Amen. Let's quickly move to the second and last point. Nakita natin kanina, okay, at mahaba natin tinalakay yung question to ponder in verse number 1. The remaining 4 verses, verses 2 to 5, speaks of the qualities to possess. Para masagot yung tanong sa verse number 1. Ano yung tanong? Who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in the holy hill? We have here the qualities to possess para maging worthy to abide in His tabernacle, para maging qualified to be to dwell in His holy hill.
This is what we have in verses 2 to 5. Look at your Bibles once more. He that walketh uprightly and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart, he that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil for his neighbor, nor taketh up in reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contemned, but he honoreth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt and changeth not, he that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. The qualities to possess. Tayo to imagine yung mga kapatid. Kung tayo po ay lumakad papunta sa main gate ng Buckingham Palace. Are you familiar with kind of places that? Buckingham Palace sa London. May mga gwardiya yan, tall, handsome, well-dressed guards, at sabihin mo sa kanya, Sir, gusto ko pong tumira sa loob niyan, kasama ng royal family. Hindi lang bibisita, hindi lang papasok at titira. Sir, I want to live with the royal family. Naniniwala ko yung guardia sabihin sa iyo, be gone before I arrest you. Who is worthy to live with God? Who is worthy to be near with His presence? Who is not worthy to worship God? Who is worthy to abide with God? Again, praise the Lord, because of Jesus Christ, we cannot dwell in God's holy place. Amen. We have the assurance of going to heaven to tayo mamatay o bumalik ng Panginoon na pag pangalan ay tinawag, sasagot ako at tutugon agad. Pero si David, nabasa niyo ba yung, pansin niyo ba, nababasa ba kayo ng Psalm? Mapapansin si David inggitero. Oo. Nainggit siya sa mga priest. Pati nga bantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon, kinigita niya eh. Mas maigi pa maging bantay ng bahay ng Panginoon kaysa hari na kaupo sa trono. Nainggit siya sa mga priest. Bakit po? Because David as a king, he doesn't have the right to enter the holy place and to serve God in the tabernacle. Kahit hari pa siya. Kaya nga pagkakamali ni Saul, di ba? Ginawa niya gawain na hindi para sa kanya. Kaya siya tinanggihan ng Diyos sa mga dahilan niya. Si David, gusto man niya, he can serve God, he can worship God spiritually, but not physically. Why? Tanging mga saserdote lamang ang pwedeng gumanap ng paglilingkod sa loob ng tabernakulo. Nandiyan ba kayo? Yeah. Hindi niya magawa. Nainggit siya. Alam niyo? Magandang inggit yun. Naniwala ko, holy, envy. The good news is this. Tayo, sa dispensasyon ito, tayo sa iglesia, because of our Lord Jesus Christ, we don't need human praise in order for us to worship God. In order for us to serve God. Amen. We can come boldly to the presence of God any time. Not just to visit the Lord, but to live with Him, to be with Him, near with Him. Hindi lamang araw para punta sa tabernakulo. Hindi. Sabi nga lang kahit saan, you can come to the Lord. Courageously, boldly. That's why in these remaining verses, David speaks of the qualities one must possess to be worthy to live with God and to abide near the Lord. Ano mga katangian ba kinakailangan? And of course, Christ certainly possessed these qualities. At dito tayo papasok sa following His example. Emulating His example. So, ano po yung mga qualities na to? Verse 2, look at verse number 2. He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth
in his heart. First of all, isa sa qualities is to have an honorable walk. To walk honorably. An honorable walk. David knew his walk before the Lord and men would affect his ability to abide near the Lord. Matandaan po natin, mag-ingat po tayo pag pinag-usapan po yung walk. Sa Bible po, dalawa po yan. Walk na literal na paglakad, hakbang ng paa, and walk tutukoy sa buhay, paraan ng pamumuhay, klase ng pamumuhay meron tayo. And then, siya talking, paano ba yung walk uprightly? Kailangan ba parang ikaw ay beauty queen? No, it's not a literal walk, but it is the lifestyle. The way we live, we should live. Yung ating buhay. Si David, sinasabi niya ito that he must try to walk upright in life, seeking a path of righteousness, having his heart right with the Lord. He could not live and behave anyway. He chose and commune with God. Hindi pwede. Gagawin mo yung gusto mo. Umumuhay ka sa parang gusto mo. Bigyan ng klase ng lakad at buhay mo. Tapos gusto mo, you will commune with God. You will be near with God. Hindi pwedeng patuloy ka may bisyo. Umumuhay ka ng may kasinungalingan. Nag-compromise ka. Ha? May kapalaluan. May kamunduhan. He knew, and we must know also this morning, that we could not live and behave any way we choose. And we will continue to have a communion with God. Alam niyo, ito po yung qualities na nawawala ngayon sa maraming Kristiyano. Namumuhay tayo sa lipunan, no? Namumuhay tayo sa lipunan that has few standards or boundaries. People are encouraged to live as they please, seeking pleasure and fulfillment by whatever means necessary. Just follow your heart. If you know your Bible, you cannot follow your heart. Again, because the heart is deceitful above all. Pero sinasabi ng Bible, kung saan ka masaya, suportahan ka. Hindi po totoo yan. Saan ba masaya ang tao? Sa kamunduhan, sa kasalanan. Walang umahanap sa Diyos. Sa 14, isa-isa yung uli yan. Walang Diyos. Sa puso niya, walang Diyos. Ginagawa niya yung gusto niya. Siya yung Diyos! Buhay tayo sa ganyang lipunan. Ang tatapang ng mga bakla. Nakakarapatan nila patayin yung sanggol. Hindi po na may katangahan. Kasalanan pumatay ng hayop, pero pumatay ng sanggol. Okay lang. This is the kind of society na mumuhay tayo. Yung sasabihin, yung mga baptisayan, mga hypocrites yan, pero sila namumuhay sa immoral, nagsusugal, nagiinuman dyan. Hindi sila hypocrites. Yung mga magulang sabihin, huwag ka mag-church dyan. Masama dyan. Pero hayaan ka namang magulang mo makipagbarkadahan dyan, nakipaglandian dyan, nakipag-boyfriend dyan. Yung pa nga marunong magugas ang pwit mo, pinag-boyfriend ka na. Karoon tayo ng katalinuhan sa pag-iisip. Karoon tayo, ano ba tama? Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Sa kanyang salita. Pag mong gayahin yung lipunan, minsan pag may nabasa kang salita sa Facebook, kaya ka na rin, galitin na lingwahin mo. You want to be in? I-maintain mo yung pag-integridad bilang Kristiyano. But that's the kind of society. Wala nang standards. Wala nang boundaries. Yung kinuwento ng kapatid ko, dinalaw pa siya. Ha? At kinuwento yung church nila. Kaya ano yun tatay, yung pastor, tatay ni asawa ni Tony Gonzaga raw, yun yung pastor. Sa kanila, wala na raw hell. Sabi mo yun. At sa kanila, wala na yung mga bawal-bawal sa Bible. Kaya hindi sila nahirapan, okay lang, nag-enjoy lang sila sa buhay. Sa kanila, hindi na bawal yung homosexuality. Wow!
Pero yan talaga refleksyon. Yan po talaga yung sistema ng mundo ngayon. Kahit di siya makilala ko, pastor, sa Pating Norte. Ayaw niya na yung mga verses sa Bible na merong hate ng Diyos, may judgment ng Diyos. Puro love. And it's not the Bible that is your authority yourself. And then it is not the God of the Bible that you serve. The God of your own imagination. This approach and lifestyle will not provide fellowship with the Lord. Kala ba na siya nila? Sila ang masaya. Sila yung description ng Laodicean church. Christ is no longer inside the church. Masaya sila. Dahil walang bawal, masaya sila. Dahil kahit anong lifestyle nila, tanggap sila. Walang impero. Wala silang kakatakutan. Pero ang Panginoon ba masaya? Sabihin ng Panginoon, susuka kita. Sabihin ng Panginoon sa araw, I never knew you, ye workers of iniquity. At ulit tayo lumayo. Nakakalungkot may simbahan ganyan, pero nakakalungkot kahit na isang simbahan na nanindigan sa Word of God, eh posibleng may mga tao dyan, hindi rin sinusunod yung Word of God. Nakikinig ng preaching pa hindi ginagawa. Church and church pa hindi naman nagbabago. Church and church, aral na aral ng Bible pa hindi naman sinusunod. Brothers and sisters, we must seek to live an upright life before the Lord. And this is an upright life men should see from us before the Lord first and foremost. And I'm very sure men will also recognize that. We must daily strive to please the Lord. Daily! In all we do, by speaking truth from our hearts. And listen, this will not always be easy. Sa ating modernong lipunan, you will be going against the grain. However, brothers and sisters, we cannot conform to the demands of this life. Seeking to please the Lord, that's not our desire. We must walk in a way that pleases the Lord, testifying of His grace, even if we are forced to walk alone. Sabi nga sa 1 John chapter number 2, verse number 6. Again, gamitin yung Bible niyo, 1 John chapter number 2, verse number 6. Sabi yan, he that saith he abideth in him, ought himself also so to walk even as he walked. Hingay nananatili sa Panginoon, eh dapat nakita yan sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi pwedeng hindi makita yan sa paraan ng ating pamumuhay. Kung talagang tayo nananatili sa Panginoon, malapit sa Panginoon, then our walk will be in the same way that the Lord walked. An honorable walk. An honorable walk. Are you still with me? Amen. Then in verse number 3, sabi yan, he that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, or taketh up a reproach against his neighbor. So pinag-usapan natin ang mga qualities na ito. Una, an honorable walk, and also an honest word. Honest word. Alam ni David that one must speak in a manner pleasing to the Lord as well. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga lengguwahe, sa mga terminong ating ginagamit. Because we cannot portray righteousness to others if our words betray us. Parang hindi Kristiyano ito magsalita. Parang hindi Kristiyano ito sa Facebook. Halaga sa mga pa-picture-picture, parang hindi Kristiyano naman ito magpa-picture. Parang di naman ito Kristiyano, di mo marinig tungkol sa Bible, man lang. Listen, much damage has been done to individual witnesses in the church at large by unbridled tongue or tongues. At di madala magulang mo kasi narinig kung ano-ano sinasabi mo laban sa church. At di mo madala sa pamilya mo kasi pagdating sa bahay, sama ng bibig mo eh. Kung makasagot ka sa magulang mo, ba't di mo dala ang barkada mo? Eh kasi ikaw pinakamatindi magsalita sa kanila.
Yung pinakamasama ang tapas ng dila mo. Ha? Bakit hindi madala yung mga tao ito? Kasi kagagaling mo na sa church, pero anong lumalabas sa bibig mo pag uwi mo sa bahay? Sa totoo lang, much damage has been done sa witness ng individual at ng church dahil sa individual because of unbridled tongues. Brothers and sisters, in order to live pleasing to the Lord, we must practice restraint in our speech. Ang laman, pag sinabihan ka ng masama, gusto, gumanti ka rin ng masama. Pag pinagsalitaan ka ng masama, gusto na naman, labanan din. Pag may nag-backbiting sa'yo at nag-gossip, gusto mo rin i-backbite at i-gossip. Laman yan. Trading insults and slandering others never solve problems. And it actually, affected your testimony, and it hinders the work of the Lord. If we are to be near with God and to abide in Christ, if we are to be worthy to enter or abide in His tabernacles and enter in His presence, brothers and sisters, we must be willing to refrain from unprofitable accusations and hurtful words. Refrain your tongue. Refrain your pulse. On things that obviously is not pleasing to God. Again, much damage has been done by loose tongues. Daming sisirang iglesia dahil yan. Daldalan. Ang pinupulutan pag nasa bahay, pagkagaling sa church, tanghalian. Pagkagaling sa church, hapunan. Pinag-usapan, church, pastor. Hindi siya pinag-usapan nakaka-bless ang church. I pray for our church. Nakaka-bless yung preaching. I pray for our pastor. I pray for our fellow believers, fellow brethren, fellow members. Hindi. Isang-isa na lang. Makakita mo ako, ayos na ako talaga sa iba niya. Isang-isa na lang. Shame on you. Yet you pray na madala mo sa Panginoon pamilya mo. Ikaw, nakakahadlang mismo sa pamilya mo, paramdam na sila. Words spoken in haste or anger create irreparable damage that often endures for years. Oh mga kapatid, may we never be guilty of seeking to hurt, tear down, or bring reproach on others with our speech. If such conversation comes easy and is often spoken, kung ganyan ka, no? Normal lang sa'yo, listen, there's a problem within your heart. Sabi ng Bible. Tingnan po, sabi ng James, chapter number 3. James, chapter number 3, please, verses 10 to 12. Ang sinasabi niyan, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be, that a fountain sent forth at the same place sweet water and bitter. Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. So an unbridled tongue hinders fellowship with the Lord and creates damage within the body of Christ. If we are to be worthy, okay, to abide in the Lord, to have this nearness with Christ, and to enter His tabernacle, to enter His holy hill, he must have an honest word. He must have an honorable walk. Naalala ko lang nung isang hari, ganito sabihin na niya, tinawag niya yung pinaka-chef ng palasyo. Ano ba parte ng baboy ang pinakapangit? Yun ang iluto mo para si Benako. Benang ko yun eh.
Galit ako dyan eh. Ginawa nung chef, niluto yung dila ng baboy. Baka pala, dila ng baka. Sabi nung halang niluto, dila po. Baka. Bakit yan? Diyan po lumalabas yung masasamang sinasabi ng tao. Ito yung pinakamasama. Okay, very good, very good. Eh, di ba yung kapitbahay nilang karihan, yung ari. Sinawag yung chef niya, luto mo yung pinakamasarap ng pakti ng baka. Kasi kaibigan ko ito, mabuting tao ito eh. At kailangan ko mabigyan ng kasiyahan siya. Nagluto na naman siya. Tinanong niya, ano yung niluto mo? Dila ho ng baka. Ha? Bakit yan? Kasi ito po ginagamit sa pagpupuri sa Diyos, pag-awit sa Diyos, pagsalamat sa Diyos. Okay. Yung dila na yan, di ba? Sipin mo, praise the Lord ka. Pag uwi sa bahay, sino-sino tinitira mo yung church, tinitira mo yung pastor, sino-sino buhay, tinitira mo. Dahil sa barkada, kung ano mga panalita mo, hindi malatama ng palataya ka, galing mo magdala. Beware! And beware of that. So what, konektado dyan sa ating honorable walk and honest words, yung ating witness. And not just witness, our humble witness. Verse number 4. A humble witness, in whose eyes a vile person is contemned, but he honoreth them that fear the Lord. He that treadeth to his own hurt and changeth not. So David here spoke of humility before the Lord. And humility through steadfastness of faith. He sought to be a man of conviction and honor, even if those around him chose a different path. Ayaw mo sumama sa Panginoon. So be it. Pinuputo ng relasyon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. As in the first place, hindi ka na dapat nanliligaw, nagpapaligaw, nagpag-boyfriend, nagpag-girlfriend sa unbeliever. O binibigyan ng pagkakataon. O kung talagang, sige, dali mo sa Panginoon. Ayaw pa dala, titigilan mo. Ngayon, gusto mo ikaw padala, di tumigil ka na rito. Ano lang yun? Ang problema, imbis na ikaw yung manindigan, ikaw ang umakay, ikaw ang naaakay. Kung mga barkada mo, imbis na ikaw ang umakay, ikaw ang naaakay. May kausap ako rito. Sa pamilya mo, kahit na may mga hindi ba ng palataya, ikaw ang naaakay. Sa trabaho mo, ikaw ang naaakay. Papabayaan ang gawain ng Panginoon. Sa pag-aaral mo, ikaw ang naaakay. Mali. Wala kang good witness, wala kang good testimony pa nga. God is looking for a man of conviction and honor, kahit na mag-isa lang siya. He would not approve of dishonest or vile deeds, even though it was acceptable or profitable. He always sought to honor and respect those who fear the Lord. Ito, messages natin, we want to maintain love and respect, but again, but to respect more those who fear the Lord, who are faithfully serving the Lord. Nasa Bible ganyan eh. Yung sinasabi ng Bible eh. So David was also a man of his word. In other words, mga kapatid, na hindi yung sasalita ng masasama, hindi nagsasalita ng malalaswa, ng mga hindi bagay. Hindi lamang yun. Pag nagsalita, may pinangako, tinutupad. May isang salita. Tapat sa salita. Hello? A man of his word. Even if keeping his word becomes a disadvantage. Yan ang problema iba sa atin eh. May mga pledges tayo, di mo maibigay. Hindi na nga ganun kalaki eh. Ininsulto mo na nga dyan sa kaliitan ng pledge na yan eh. Hindi mo pa maibigay. Pero bakit kung ano nang binibili mo, kung saan ka napunta, kung ano nang kinakain mo, pinupost mo pa. Parang isang dinala ko, lagi post na post, feeling blessed, dahil pinupost. Pero kung may utang, kulang na lang sabihin ko, bayaran mo muna utang mo para feeling blessed ka. Nag-reklamo yung pinagkakautangan eh. Pero feeling blessed ka, feeling blessed ka.
Sa Panginoon, dami natin utang eh. Tapos paying blessed ka. Di-display mo kung ano-ano, kung saan-saan. At kung ano-ano, pero hindi mo maibigay, nangako ka sa Panginoon. Wala kang isang salita. Si David, he sought to present a consistent witness to the world. These are simple matters of principles. Diba? At hindi kinakailangan Kristiyano ka para sabihin, kailangan tuparin mo sa salita mo eh. Diba? Kahit hindi Kristiyano, dapat gano'n. Hindi na alam na bilang Kristiyano. Amen. Kaya, sa tulong, simple matters of principles. Pero, they carry enormous weight even today. Much that is contrary to the scripture kasi mga kapatid, at sa Christian faith, has become profitable in modern society. Yan ang problema. Some are even tempted to abandon their convictions and mark their witness for profit or social acceptance. Malimit na babanggit pa sa Edmonton yun, na Baptist pa dala sa pangalan, pero practice charismatic na. Kasi yung mga mayamang charismatic, yun na nagsusuporta. Ang dami na tinatanggap doon. May sasakyan, may motor. Sabi niya, well, bumibigay sa'yo kung gusto niyo mag-charismatic. Alisin nyo na yung pangalan Baptist. Ay, hindi pa aminin, ilantad din sa sarili nyo eh. Ilantad nyo na ako, yung barahan nyo. Magamit pa kayo ng Baptist, na hindi na Baptist yung practice nyo. Sa iba naman, nakakatokso yan. Papatayuan ka ng simbahan, malaking simbahan, ibilang ka ng property, basta tatanggalin mo yung Baptist sa pangalan ng simbahan mo. Kaya marami, community church na, Christian church na lang. Yan po ang tukso. Maging sa ministry ngayon, maging sa mga kapastoran. I-abandon mo yung conviction for a profit or social acceptance. Brothers and sisters, we must remain committed to biblical principles, even if we have to stand alone. We must be willing to stand with those of like faith, even if we are ridiculed and persecuted for doing so. We must remain committed to our word and our principles, even if it costs us financially or socially. Tuparin mo pangako mo sa Panginoon. Maging tapat ka sa pagkakalo mo sa Panginoon. Mas maigi na kumain ka ng tuyo kaysa hindi ka tapat sa Panginoon. And last but not the least, we have in verse number 5, go at your Bibles now. Are you still with me? Hello? Amen. Verse number 5. He that putteth not out his money to usury, or taketh reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. Okay ka ba, Chelsea? Meron bang umupos po sa Spirit? Sa inyo ni Ara. So these are the qualities we need to possess. Qualities we need to possess to be worthy. To abide in the presence of the Lord. To be worthy to sabi niya sa verse number 1, to dwell or abide in this tabernacle, to dwell in this holy hill. Ano yun? Ano yung mga qualities niyan? An honorable walk, an honest word, a humble witness, and a hospitable way. Last but not the least, a hospitable way. Ano yung mga binabanggit natin? No? Bakit di makapangita po? Bakit ang dami talagang pumapasok sa politika? Minsan mga pastor pa. Ang daming nag-aaway-away. Bakit may magnanakaw? Bakit may mga nangi-scam? Because of greed. Greed and love of riches. This has been a snare for many throughout history. Greed and love of riches. Many are willing to take advantage of others for financial gain. Ang bilis naman, no? Na-hack yung kapatid ni Saul.
Akala niya isang kapatid niya yung nag-message, sinagot niya, nahack agad siya. Pagka-hack, nanghingi agad. Nanghihingi ng pasaload. Ang lupit na pasaload yan, 900 pesos. Buti lang ang mga Francis ni Sol, mga taga-Grace. Ha? Mga kuribot yan. Talasig na pala. Eh, kung tinagal-tagal niya pa, baka siya pamahingan. At may mga klaseng tao, no? Kaya klaseng mga tao. Yung beses ko na sinabi, kaya sirain ang buhay ng isang kabataan. Wala ka bang anak na bata? Wala ka bang anak? Dahil sa pagbibenta ng droga. May dinudukot na ng mga babae. Ba't nagagawa nila yan? Ibibenta? Gagawin prostitute? Bakit ang dami na i-scam? Dalawa yan. Ganid yung nag-i-scam. Ganid din yung isang nai-scam. Papakitaan ka ni isang banang ng ginto. Magpapaisip ka eh. May ginto ka pala, ba't ang hingi ka ng pera? Dapat ikaw eh, di ba? Papakitaan ka ng isang bukos ang pera. Talagang matalino ka. Bakit pa ano, kabilang mo? Isa, dalawa. Nakakabulag yung kasakiman eh. Hello? Kahit sa ministry, nag-aaway-aaway yan eh. Ang hirap ito magbigay, gusto sila lahat, sila tatanggap, unang tatanggap. Nag-suggest ako eh. Sige, para maganda, tayo magpaluwagan. Aba, sabi iba, basta ako hawak ng pera. Basta ako ang magulo kayo na no? Sakit ko pa kayo ng ulo, balang araw. It is more blessed to give than to receive. Hindi mayaman si natin. Hindi natin pinagayabang yan. Dahil sinusunod ko lang yung biblical conviction, hindi dapat yan matutunan natin. Hindi kinakailangan malaking simbahan ka para makatulog. Iba nga, isipin mo, na-excite ako, sabi ng isang pastor, ang support ako ay $250,000. Wow! Ang sasakyan ko ay ang ganito, ang halaga, 8 milyon isa, 7 milyon isa, 6 milyon isa. Wow! Iyan ko yan ang pita to. Kahit kalahati. Sabi ko, sa daan kami mga pastor doon, sabi ko, yung 100,000 sa kalahating milyon, bigyan niya kami tigong 1,000, lahat kami masaya. At palagay ko naman, di siya mag-ihirap sa 400,000. Aba, yung bago matapos yung conference, hindi na ako bumalik dun. Pinagbibigyan kami ng sobre. Well, tuwa ako sobre. Pero nakalagay doon, contribution nyo. Kami pa hiningan. Sabi nga, ano bang klase? Nakakalungkot. Sabi ni isang pastor na nalala ko, kasama ko kami nag-contribute para bilang sa sasakyan niya. Pero isa sa amin, hindi na pwede sumakay sa sasakyan niya. At yung pagmamalaki mo, hindi material na bagay sa katan ng pagpapala ng Panginoon. Hindi binagong ang tawag status ng buhay. Yung binagong ugali ng buhay. Amen. Yung marunong ka magbigay sa kapwa. Hindi yung gugulangan mo kapwa mo. Kasakin man yan. Isipin mo may sakit na, bibenta mo pang peking mo. Isipin mo naghihirap na eh. Diba? Lolokohin mo pa. Dahil sa kahirapan kaagad ng mga tao, pati yung gold ni Marcos hanggang ngayon. Ay, bibigyan kayo ng bahay ni Marcos. Ay, yung mga pastoran ba? Sige. Pero kailangan yung pa-member, 300 ang membership. Ito yung ID, 150. Yung merong yung tagal, Golden Tiger. Ewan ko alam siya na yan, yung Golden Tiger, nauuso yan. Narating sa amin, ako hindi ko kailangan mag-ismoral para maintindihan ang scam yan. O scam nga. Ano ba, magkakita mo yung nagre-recruit, pagkatapos ng mag-recruit, magpupost sa Facebook, kumakain sa Jollibee, kumakain sa Jollibee. Kasi celebrate
Ang biktima mahirap na tao, pati simbahan pa. Pero isang church, ang problema, bakit? Imbita pa yung mga kapitbahay. Kasi ganito, ina-scam. Isira yung testimony ng church. Greed. David knew such behavior was displeasing to the Lord and would hinder fellowship with Him. He never wanted to be guilty of taking advantage of others financially or using his wealth to coerce others against their will. Maganda yung sinabi ni isang kapatid natin, nagpapaload daw yung may ganong technique ngayon, nagpapaload sa napapasaload sa Gcash, yung taga GMA, nung pina-check check, ito ba yung number mo? Tinakbo na yung cellphone. May nakaabang ng nakamotor. Umalis na. Tinry pa rin ang habol mo. Ganun po sa salamat po sa Panginoon. Hindi kami nasaktan. Salamat po sa Panginoon. Kami ang inagawa ng cellphone. Hindi kami nang agaw ng cellphone. Tama naman. Diba si Matthew Henry sabi niya, nung na-hold up siya, sabi, salamat Panginoon, hindi ako lagi na-hold up ngayon na. Salamat Panginoon nung ma-hold up ako. Konting pera lang meron ako, hindi lahat ng meron ako. Salamat Panginoon nung na-hold up ako. Pero lang nakuha, hindi buhay ko. Salamat Panginoon dahil ako in-hold up, hindi ako hold up. Tingnan mo tayo pananaw. Salamat sa Panginoon na tayo nagbigay. Niloko ka man, inabuso ka man, tayo nagbigay. At wala tayong kinulangan na sino ko man. We live a hospitable way. He sought to live upright and hospitably before all men. So David sums up these thoughts with assurance that those who possess these qualities, siguro di pa ako masyadong makaabalat, no? Masaba pa rin ating kalagagan, no? Thanks to God, patapos na tayo. Those who possess these qualities and pursue these principles for life will not be moved in their stand. Will not be moved. Sabihin, no? Hindi ka nakikilos para ikaw hatakin papunta sa mali, gawin yung mali. Hindi. Kung ang ating desire is to be acceptable before God, to please God, to be near with God, to abide in God, hindi ka mayayanig. Ano yun? 1 Corinthians 15:58, sabi, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Always abounding, steadfast, unmovable. Ito sinasabi nito. Those who keep in their mind and thoughts yung desire to be acceptable by God, to please God, not to allow anything that will hinder yung kanyang nearness with God, yung fellowship with God. Hindi yan mayayanig. Hindi yan matitibak. Titindig yan sa katotohanan. Will not be moved in their stand. Their lives have been settled in the Lord, and they will abide in Him. And these are the simple qualities, no? But they deal with issues we face continually. Simple lang ito, pero yan ang issue hinaharap natin lagi. Honest ba tayo sa ating salita? Nag-iingat ba tayo sa mga panitan natin? Dito ba natin ating mga pangako? Maingat ba tayo sa ating lakad dahil pag wala tayo sa simbahan? Meron ba tayong kapangumbabaan? At nagpapatotoo tayo sa Panginoong Kristo ang kita ng ating buhay? Hindi ba tayo nalalamang siya? Hindi ba tayo ganid? Hindi ba issue sa atin ng pag-ooperate? Dapat ba natin ginagampanan niya? Handa ba tayo magkaloob para sa gawain ng Diyos? Tutulad ba natin ating panata? Mga simple, pero ito yung mga issues na ating hinaharap at nakalulungkot. Instead, sinasabi nito na mapaninindigan natin, marami hindi mapanindigan niya. Kasi ang iniisip natin, maging acceptable tayo sa ibang tao, maging malapit tayo sa ibang tao, maging masaya ibang tao, tayo, isa na nasa isip natin, maging acceptable tayo before God, manatili tayo malapit sa Panginoon, at mabigyan lugod natin ng Panginoon. Let me now conclude.
Now, if we want to abide in Christ while being a positive witness for Him, we too must possess these qualities and practice these principles. So this has been a challenging passage. Kung ikaw ay anak ng Diyos, if you are saved, truly saved, you have experienced His presence in a mighty way. Yung pala masave ka, you encounter mo ng Panginoon. You know the grace of God that leads to salvation to the finished work of Christ. Alam mo, yan ang nagligtas sa'yo. Hindi ikaw, hindi ang anong iyong ginawa. And you know you have been made part of the family of God. Alam mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Amen. But this and such association bears responsibility. If we are to abide in Christ, enjoying consistent fellowship with Him, our lives must reflect the life described here in Psalm 15. So are you where you should be with Christ right now? Do you enjoy consistent fellowship with God? Does your life reflect Psalm 15, brothers and sisters? If not, listen, you need to confess your need to Christ and draw nigh to Him today. Kung meron pang hindi ligtas dito, hindi pa talaga sinasapalatayaan ng Panginoon, I pray God will extend the saving grace to you, and I urge that you respond to the redemption call today. Be saved today. Only Jesus Christ can save you. Ito po sa ita ng Panginoon, tayo po natin. Dito tayo.